Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jamela Bianca Dia Aguilar at ito po ang aking Day 79 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Nandyan Ka Pa Ba, Lord? At ang topic ko natin ngayon ay Deism. Bible to Deism, it is the belief that a supreme being, often identified as God, created the same universe but does not intervene in its affairs. This rejects divine revelation, miracles, and supernatural involvement in human history. This view contrasts with Christian theism, which holds that God remains actively involved in the world. At ang teachings po natin, at ang Bible verse po para natin ay matagpuan sa Hebrews chapter 1 verse 3. Sabi po dito, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Tagalog po, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan at ng kamahalan sa kaitasan. Teachings po natin ngayon, number 1, God is actively involved in the world. Ito po, hanggang ngayon active sa ating Panginoon. Katad nga, nabibidyo ako. Nabibidyo, nanonood ng devotion ni Pastor Russell ang nag-aaral, gano'n. Ibig sabihin, involved si God, active siya ngayon. Kasi lahat ng ginagawa rin sa kanya yun. Lahat ng mga bagay na meron tayo ay galing niya sa kanya. Ibig sabihin, actively involved siya. Hindi siya parang nag-i-exist lang gano'n. Kundi active talaga siya na may ginagawa siya. Kasi bawat tao may purpose na binigay siya, diba? Kaya active siya actively involved siya sa atin, sa mundo. Number 2 po, God is our Father who sent for us His Son. Ang ating, siyempre, ang ating Diyos, ang ating Father, and yung anak niya naman. At yung anak niya, binigay niya para sa atin, diba? Yung sinakripisyo niya, kaisa-isahan niyang anak para sa atin na hindi niya naman kaano-ano, diba? Kung totoo siya, hindi niya naman dapat yung gawin, pero sa pagmamahal yan, taglay, sa blessing, sa pagmamahal, sa sakripisyo niya, sinakripisyo niya yung kaisa-isahan niyang anak para sa atin na kaaway ang turing niya, diba? Pero ang galing ni Lord, sobrang buti niya talaga. Dahil ngayon naligtas tayo, diba? And pasalamat tayo sa kanya hanggang ngayon. Nandito tayo ngayon at ginagabayan niya tayo. Involved siya sa atin. And number 2 po, God is working for the good of those who love Him. Kumikilos po ang ating Panginoon para sa ikabubuti natin, lalo na sa mga isa nagmamahal sa Kanya. May nagmamahal ka sa Kanya, grabe din naman yung balik na ginagawa niya. Sobra pa ganun, diba? Kunwari, bibigyan sa Kanya yung best natin. Pero hindi bigyan sa atin super best, the best pa ganun. Ganun siya magmahal para sa atin. Sobra. Minsan nga, diba, kahit hindi nga natin hilingin, pag alam niya kailangan natin ay siya na yung puso na bibigay para sa atin. Pero yun tayong kamahal at ganun siya mag-sakripisyo para sa atin. At Bible verse po dito ay Romans 8 chapter 28, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Application po natin, number 1, fear not, for God is actively working. Wala po dapat tayong katakutan dahil actively working si Lord. Nakikita niya lahat, alam niya, wala tayong mayatago sa Kanya. Kaya wag po tayong matakot. Kailangan nga yung dapat isang tabi natin, kailangan maging matapang pa tayo lalo. Dahil alam natin na may kakampi tayo at si Lord yun siya pinakamakapangyarihan sa lahat, na kahit anong mga kalaban niyan, hindi magtatagumpayan sa'yo.
Number 2 po, fight harder for the battle is the Lord. So, kung may problema man tayo, di ba? Huwag tayong papadala. Kailangan labanan natin siya. Pag may mga problema tayo, idaan lang natin yun. Huwag natin siyang ipa-absorb sa ating buhay. Huwag natin siya i-take as negative yung mga problem, kundi i-challenge natin yung sarili natin na makalalampasan natin at kaya natin yun sa tulong ng ating Panginoon, dahil actively working siya para sa atin. Hindi niya tayo kinakalimutan, diba? Talagang lagi niya tayong ginagabayan para sa ikabubuti natin. Hindi niya tayo pinapabayan sa araw-araw. Although may mga problema dumarating sa atin, pero it doesn't mean na hindi niya na tayo mahal, na hindi na siya, nawala na siyang paka sa atin, kundi sinusubok na tayo, pinapatatag na tayo, and bawat problema na meron tayo, nandun siya at ginagabayan tayo. And lastly po, focus on God, for He makes all things beautiful in His time. Ito po, mag-focus tayo sa ating Panginoon, dahil wala siyang hinangad sa atin wala siyang hinangad na masama sa atin, kundi sa ikakabubuti lang natin. Wala po dapat tayo na ibang pagpukusan, kundi siya lang, dahil sa Kanya ang buhay natin ay masaya, peaceful, may blessing, kapayapaan, ganun. Hindi katulad na kung sa iba tayo nakapokus, sa ibang direction na rin papunta yung buhay natin. Kaya dapat nakaigad yung sa maging sentro ng buhay natin, at i-allow natin na siya yung mag-control sa buhay natin. Mahayaan niyang i-control at kung saan niya tayo dalhin, kung ano mang purpose niya para sa atin. Dapat maging ready tayo doon, at gabayan niya tayo palagi sa araw-araw na ating pamumuhay, at ilayo niya tayo sa kahit anumang kapahamakan. Yan lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo, at huwag mo rin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.